Paps, magandang umaga nga po sa inyong lahat. At andito nga po tayo ngayon sa may La Jolla Bridge, no? At pasensya nyo na nga ako mga Paps dahil medyo mataas lang ang araw, ha. Anyways mga Paps, itong La Jolla Bridge nga po ay binuksan lang nung December 1. At ito nga po ay proyekto na naman ng ating butihing mayor na si Mayor AA, no? So good job again, Mayor Advincula. At isa nga lang po ito sa mga tulay na makakapag bigay ng ginhawa sa mabigat na daloy or heavy volume na mga sasakyan sa mga main thoroughfare nga dito sa atin sa Imus, no? So maiksi nga lang to mga Paps, pero yung impact niya is definitely makakabawas nga po ng volume ng sasakyan, lalong-lalo na nga po dyan sa buhay na tubig, no, yung main road. And also mga Paps, gusto ko munang i-shout out, no, si Sir John at si Ma'am Joanne Samonte. At maraming salamat nga po at palagi kayo nanonood ng ating mga updates, no. So mabalik nga po tayo dito sa La Jolla Bridge mga papi. Ito nga po ay located dito sa may Patindig Araw, no, sa area ng buhay na tubig. At palabas nga po siya ng dating La Jolla. Either pwede nga po kayo lumabas dito ng Daang Hari or dyan nga po sa major road ng sa may buhay na tubig, no, sa may Sita Italia. And also aside from this tulay, marami na nga rin pong nabuksan na iba pang proyekto na mga maiiksing tulay, pero yun nga po malalaking impact. Katulad nga po nung sa may Berita, kung saan na-cover na nga rin po natin yun. And also meron pa nga pong ginagawa, no, na definitely or most likely mga papi ay magbubukas na rin ngayong taon, no, hopefully, no, I'm not sure lang. Yun nga po yung sa may 3 lane, no, so isang matinding tulay nga rin po na yun na makakapag-bawas ng trapiko dyan sa Patindig Araw. And talking about Patindig Araw mga papi, alam naman po natin yung volume ng sasakyan dyan, ano, dahil nga po sa dami ng subdivision dyan sa loob, sa Malagasang, sa Bukandala, no. May mga eskwelahan pa po, kaya meron na nga rin po tayo mga ibang proyekto dyan na kasalukuyang ginagawa, no. So yung sa may Houseland, no, meron nga po dyan ginagawang alternate access or panibagong kalsada para nga po babawasan na yung volume or may divert yung ibang sasakyan dyan nga po sa Patindig Araw. So yung labas naman po nun ay sa may Sarial at sa may Malagasang na. And also meron pa yung isang mahaba-habang river drive, no. Dyan naman po yung sa may Julian River, kung saan from Patindig Araw sa may Sarial ay lalabas naman po iyon ng Anabu Coastal, no. So para nga po sa mga taga-Imus, siguro naman alam niyo yung mga binabanggit ko na lugar, yung Bukandala, sa Kanto, sa Malagasang, sa Anabu Coastal. Alam niyo naman po siguro kung gaano ka heavy yung traffic dyan, lalong-lalo na nga po sa may Malagasang na ngayon ay ginagawa nga po yung road widening, no, yung box culvert, ginagawa na nga po yan dyan sa area ng Malagasang. But anyways, i-update naman po natin yon once na meron na nga pong development. So balik po tayo dito sa La Jolla Bridge mga papi. So ito mga paps, no, dito nga po tayo nagsimula sa kalagitnaan nitong bridge. At iikutin nga po natin to mga paps sa buhay na tubig, nasa ganun yung makita ninyo, no. So ito mga paps, yung sa La Jolla na ito, no, yung pakanan, may labas din dyan Padaang Hari. At comment nga lang kayo mga paps kung ano pa ba mga ibang labas dyan sa kalsada na yan, ano, dahil hindi nga po natin masyado kabisado. Pero itong pakaliwa naman po na ito na yung palabas ng main road, no. At medyo mabilis lang din yung gawa ng tulay na to mga paps, kasi nung excuse me, the last time na in-update ko ito, mga 3 months ago siguro yun, kung hindi ako nagkakamali. Ayan mga paps, yung sa unahan natin, yan ay yung main road niya. Dati naalala ko pag napunta ako ng Alabang,
nung nagkatrabaho pa ako doon. Diyan ako nadaan palabas ng Daang Hari. Tapos na nag-ano na ako, yun nga, Daang Hari papuntang Alabang, no? So yun nga mga papi, no? Yung mga taga-Imus lalo, ano ba masasabi nyo dyan sa traffic, no? Dyan sa kanto, Bukandala, tindi na, no? So antayin nga po natin yung project ng ating mayor, no? Yung mga kalsadang ginagawa. Tsak na malaking tulong yan mga paps. So iikutan lang natin siya mga paps nang sa ganun makita nyo kung ano yung na-divert natin na kalsada. Dahil nga po dito sa area na ito mga papi, pag rush hour, matindi nga rin po ang traffic dito, no? Sa dami ng volume ng sasakyan. So yun nga, minarapat or maaari na nga rin po na kung kayo papunta naman ng let's say Aguinaldo Highway, no? Or parte ng Bukandala, Balagasang, magamit nyo na nga po yung tulay. Nasa ganun labas nyo nga ay sa Patindig Araw na mismo. Meron din naman dito palabas ng Aguinaldo Highway, yan, dire-diretso lang yan mga papi. Pero yun nga, tulad ng sabi ko, maigi na rin yung meron tayong alternate route, no? Para may choices tayo. Yun naman po yung kagandahan dito sa atin sa Imus. Marami nga po tayong provided na mga kalsada, no? Also mga paps, no, na vlog nga rin po natin yung opening ng Molino Bridge. So maraming salamat nga po sa lahat ng nanood. Though marami pa nga rin pong issue dun sa Molino Bridge, no. Pero for sure naman mga papi, gagawan ng paraan yan ng LGU ng Bacoor. So again, congrats sa Bacoor LGU, no, kay Mayor Strike. So ito mga papi, yan, pagkaliwa natin, Patindig Araw na yan. Andiyan na po yung location ng tulay, no. So inikot lang po natin para makita nyo nga, no. Yan yung isa nga po sa madadivert din dito is itong intersection na ito. Though ngayon ay pasado alas 9 na ng umaga, so hindi po natin masyado ramdam yung traffic. Pero paano pag rush hour naman? And then from here, Patindig Araw, pag diniretso natin yung mga papi, andyan nga po yung Imus Retarding Basin, and then Aguinaldo Highway na nga po yun. Then from Aguinaldo Highway, patawid nga po ditong Patindig Araw, yun naman yung papunta ng Bukandala. May ginagawa rin pong diversion road dito, no, to Daang Hari, pero may right of way pa rin po na issue, which is mga 150 to 200 meters na right of way na lang, no? So konting-konti na lang. So yung sa gawing kaliwa natin mga paps, yan na yun. Yan na yung La Jolla Bridge. Ito. So dito tayo nagmula kanina.
siguro, no, kung hindi ako nagkakamali, magandang gamitin nga to para maiwas yung intersection tsaka yung volume na sasakyan dyan sa buhay na tubig, or kung papunta ka naman ng ano tawag ito, Danghari, pwede mo nga rin pumagamit tong kalsada na itong pakanan na ito, mga papi, ha. And tulad nga pa na sabi ko, comment nyo nga lang po, no, kung ano pa bang mga alternate exits dito nga po sa diadaanan natin, mga paps. Ito isa nga po to sa mga gustong kong lugar dito sa Imus dahil maaliwalas nga po dito sa loob, no. So anyways, mga paps, abangan nyo nga po yung mga susunod na updates natin na mga proyekto naman dito sa Imus, no, matapos nga po natin mag-cover dyan sa Bacoor, no. Na-cover nga po natin yung ikatlong SM na dyan sa Bacoor, no. So merong SM City Molino, SM City Bacoor, at ito nga po sa Molino Boulevard, no. And yung ikatlong SNR nga rin po dito sa lalawigan ng Cavite ay katabi nga po ng ginagawang SM dyan sa Molino Boulevard. So sadyang napakarami na nga po nag-i-invest dito sa atin, no, sa Cavite. And syempre yung purchasing power natin ay lumalakas din, no. Kaya yung mga negosyante ay invest dito. And ang pinaka latest nga po, no, mga paps, noong December 12 ay naaprubahan na nga po ng ADB, no, or Asian Development Bank, yung loan para sa Bataan Cavite Interlink Bridge, no. Isa nga po yan sa mga major infrastructure project dito sa atin sa Cavite. So sisimulan na nga po yun next year. Okay, so mga paps, sana nga po na-enjoy nyo itong ating maiksing update, no, ng La Jolla Bridge. Ingat po kayo palagi. God bless. At syempre, alam nyo na. Thank you!